then yung Elias will nakalimutan naman siguro. And then the press conference follow. Please limit your questions, no? Sa dalawa, then one follow-up. Hello, my guest. Hello. Magandang gabi po sa kanilang lahat. I am Attorney Israelito P. Coriono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandito po kami ngayong gabi to inform the public that we have formally filed a petition for declaration of nullity of contract and or cancellation of contract, accounting, damages, attorney's fees, with prayer for TRO and or preliminary injunction. No? Ang plaintiff po dito ay sila Elias G. Lintukan Jr. at ang lahat po ng member ng Elias J. JTV Band. No? Naka-enumerate po ang lahat po ng members po ng Elias JTV Band against their manager Beverly Pumipik Labad-Labad. We already issued to you previous to the press conference a press statement, no? As to why we filed this instant complaint before the RTC of Kidapawan, and the same explained that essentially our stand is the contract is void, not only voidable. Meaning, anong ibig sabihin yan? Wala pong visa yung kontrata po na napirmahan ni Elias dahil po yung kontrata po na iyon ay walang consideration. When I say walang consideration, at the time of the signing of the contract in April 2025, April 4 to be exact, right? In Dumaguete City, the same, the Elias Lintukan or Elias JTV Band was already well known not only in the country but abroad as well. It was already a singing sensation. The band itself is widely known, while the manager Beverly Pumipik Labad-Labad had no history whatsoever of managing any talent. And as a matter of fact, in her previous declarations, she admitted that she had no history of managing artists. So therefore, there is no claim that she had any contribution at all in so far as the popularity of Elias JTV Band itself or Elias himself. So, when you sign a contract with a very well-known artist, there are three elements: cost, object, consideration. Was there a cost? Yes. Was there an object? Yes, but there was no consideration. So therefore, we feel that there was no contract at all, since one of the essential elements is missing, is absent. So therefore, it is void. Second, it was likewise, there was also dolo causante. What is the meaning of that? There is fraud in the causation of the contract, which means that at the time when the contract was signed, there was fraud employed by Beverly, such that she made Elias believe that she was very rich, or she is very rich, that she had all connections, and that her only intention is to help. Ang kanya lang daw nasa puso ay pagtulong daw kay Elias, at wala daw siyang balak na magkapera dito. Pero iba po ang nangyari. Kasi sa kontrata pong pinarmahan na hindi dali-dali, kasi si Elias at that time and the band also had to respect the contracts that they had concerning the show that they have to be present. So, pinakita sa kanya, without explanation, walang chance na maka-question sa detail si Elias, at wala siyang chance na makakuha ng abogado para magkonsulta, pinapirma. Blanco yung consideration kung magkano yung share ni Beverly Labad-Labad. Maglabad din ang ulo. Why? Kasi nung
nung pinakita na uli, kasi hindi siya binigyan ng kopya, yung kontrata, naka-indicate na yung 30%, pero yung other, basis ng 30%, blanco pa rin. Nakuha kami. Tapos, kung ano mang 30% pa rin ang kanya at bilihin niya 50 pesos per share. Mas barato pa ang suka sa mong silingan kaysa sa iyahang share sa pagpalit sa corporation. There are so many grounds that we cited in the complaint such that we feel that it is null and void at the very beginning and it should be stopped. Okay? Pati nga yung kontrata, kung basahin ninyo, saan sila pumirma? Dumaguete City. Wala siya, pumirma siya. Saan ang notarization? Quezon City. Tinanong ko si Elias, kilala mo ba yung lawyer na nagpirma? Hindi niya kilala. Pwede ba yan under na notarial law na magnotaryo ka sa isang kontrata na hindi mo nakita yung nagpirma? Hindi po pwede yun. Bakit po nagkaganoon? Tapos, pumirma po kasi nag-monitor daw sila kay magbabantay na mag-file daw ng cyber libel. Let's get it on. Bantayan niyo ako. Okay. So, kasi napilitan lamang kami mag-file talaga because we were hoping na something would intervene na pero nagpadala pa sila ng nagkandak pa sila ng press con kagabi, ang anghang ng mga salita ko. At tinakot pa kami. Nako, taga North Cotabato ito, taga Davao del Sur ako. Takutan ng gusto niya. Dito tayo. Kami walang takutan. Nag-file na lang kaagad kami ng kaso after, of course, sending a demand letter to, Beverly. Is a demand letter a legal requirement? No. Why? Because when the contract is void, there is no need for a demand letter. Yet, we sent a demand letter. As to whether or not she was duly informed by her staff, that's their problem, not our problem. Okay? So, nag-hire siya ng manager. Hindi po yung halos mama na o ano ba. Kasi maski personal life, nakikialam na. At saka yung sa mga, sa mga miyembro, pag hindi maka-attend ng meeting na wala namang proper notice, or kung meron man, meron silang right justification, i-fine ka agad. Magkano? 50,000. Basahin mo yung kontrata doon sa kanilang pinapirma na hindi nila nabasa ng maigi. Wala namang nakasaad doon na pag maka-attend ka ng meeting, maka-absent ka, 50,000 ang fine. Mas mataas pa ata ang kanyang fine kaysa yung aso mo makakagat ng ibang tao. Matindi ito. Tapos, meron ba yung due process? Wala po. Diretso lang. Fine. Tapos, kung may mag-express ng opinion, memorandum agad. Gusto ko tanggalin yung backup singer pa. Naku, ano yung plano niya? Siya na siguro mag-backup singer. So, hindi po pwede yun. Kung meron kang maliit na power, huwag mo i-exercise yan in such a way that you will also, probably to the eyes of other people na may kapangyarihan ka, exercise it in such a way as not to hurt also other people. Yun lang po. At saka, marami pa pong iba na sinay po namin doon sa complaint. I'm sorry to interrupt you. During that installation, sir, would it mean that there was intimidation ideas when you signed the contract with the border managers? Not necessarily intimidation, but there was fraud that attended in the signing of the contract. Fraud in the sense that it was a causal fraud, not dolo incidente, not incidental fraud, but causal fraud. Kasi si Elias,
Maganda naman si Ma'am Beverly. Okay, i-admit natin yan. Yan ha, ang kining natin yan, di ba? Di ba? Agree ka, di ba? Oo, maganda ka, oo. Pero nung sinabihan kasi siya, gusto kitang tulungan ng Elias sa inyong karir. Wala akong pakialam sa pera. Oo. Hindi naniwala naman ito. Taga-mag-fit ito. Ako rin sa sabihan ako. Taga-bansalan ako. Sabihan mo ako. Wala ako. Tapos maganda pa. Oo. Di naniwala siya. Later, uy, 30% mo pala sa kanya. Uy, lahat pala ng gastos kanila na. Uy, yung kanilang ano pala, sasakyan. Pati siya, uy, kanya na pala. Uy, mga tickets siya, kanya na pala. Uy, yung pinarenovate na kondo, i-charge pa sa amin. Lahat na lang. Oh, kulang siguro, toothpick na lang siguro, hindi i-charge dito. Oo. So, ang problema niyan, there should have been transparency. Alright. Walang transparency. Walang explanation. Lahat ng mga expenses, siya lang ang nagde-decide. Oo. Tapos, lahat ng mga gigs, pati hindi siya konsultahin, siya lang nagde-decide. Oh, you have to follow. You do not follow. I will impose a fine. Parang medyo hindi ata tama. So meaning, Attorney Torion, wala pong nakita si Elias na amount after ng kanyang mga gigs, binibigyan lang siya ng kanyang share, parang gano'n ang ibig sabihin. Yung hindi na klaro din, pati yung sharing. Kasi yung sa kanya, after a week, minsan bigyan lang siya ng 100,000, minsan 150, walang klarong accounting. Yun po ang klaro po dyan. Of course, pag mag-usap na sila ngayon, pag mag-press con sila, later on, meron na yung accounting, pero na-file naman kami ng kaso. Huli na. Huli na. Attorney Torion from Luigi Antutor from the City Broadcasting Corporation. They made mention last night on their press conference that Elias and his family should be grateful pa nga because ang ginawa nila is partnership. Partnership daw. Ano po ang explanation? Alam mo yan. Yan din ang isang rason bakit boy people ka. Kasi kung manager ka, may fiduciary relationship yan. Okay? What is a fiduciary relationship? It is a relationship characterized by trust and confidence. You said that siya lang ang nag-fill up ng 30%. Oo. Tapos, pinapirma siya na naman ng Articles of Partnership. 50% na siya. Oo. Owner na. Akala ko ba, ahente ka? May ahente ba na mas powerful pa sa principal? Uy, kuyaw ni. Karon, after that, naging partner na. 50% pa. Conflict of interest ang tawag dun. Hindi mo maintindihan kung ano ba talagang rule mo. Ano ba rule mo? Ahente ka o partner? Bakit? Nakikita ba natin siya doon? Kasi 50-50 na kumakanta rin, kumikiyot-kiyot din para makita ng mga tao. Wala. Pasensya na kayo kasi medyo galit ako. Hindi naman ako kalma ako, di ba? Pero pag insultuhin ako, ng ating mga kaibigan dyan, ng mga taga-Manila, ng mga kaibigan ng mga abogado dyan, lumalaban si Atty. Torion, hindi, walang respectful ako. Pero kung insultuhin mo ako, mang-insulto ko. Attorney Torion, in relation to that, one of your posts earlier, you made mention, non-verbatim na ayaw niyo daw-daw ang taga-Bukid kay musukol ni. Sa press conference last night, may mga defamatory remarks na note din you? Wala na. May mga threats, legal threats, mga ganon. Pero in her previous declarations kasi, in her previous, of course, kagabi, masyado siyang mapait kagabi kasi marami mong nakatingin. Ako, you see what you get. You see what you get. I am a little bit hyped up, different from the full Atty. Torion because I was insulted last night. I don't feel good about So, pagpasensyahan niyo na. Pero kagabi, I have to emphasize, medyo mabait si Ma'am Beverly po kagabi. We should give her credit for that, Pero in her past declarations,
Parang merong mga, what you call this, mga statements. Parang lang merong mga statements na parang nakakapanglaki. Attorney, can we ask Elias? Yes, please. Elias, pwede naman ito bagundong or pilit ko, no? No, kung sa inyo was there, ano na ba intimate relationship with you and your No comment ko, anak. Thank you. Follow-up, yes. Follow-up question. I like the question. I'd like to ask Elias, human ani it's a turmoil magud ako gikan sa una nga manager to next manager, wala pala tanong gusto ko pero I'd like to know lang kumusta ka o imong panayan, sir. Okay lang ito binti. Wala may problema sa mga siguro sa inyo may problema, pero sa mga may problema. Murang ka katidubagay ba sa una kung si Ma'am, ang imong ang imong manager sa social media, nakapekto ba din sa imong performance sa imong mga videos? Eh siyempre as a partner sa kong pinalangga, siyempre yung dauto ng ato ang pinalangga, siyempre makapektuhan din po na akong performance kasi dili lapas naman sa boundaries din. So, na. Attorney Alizal Alibaba po from North Cotabato The News. Kung sa nakaroon, kaya nagpagawas man God o memo si Beverly Labad-Labad regarding sa mga third party na walang lalo sa ilahan. So, liable sila na mabayad ng mga damages. So, what will happen po sa third party po? Actually, that's part of the issues that we raised. We already sent a letter to Ma'am Beverly na, what you call this, from this day forward, cut off na ang relationship. Okay? Because the contract was null and void. And we will move thereafter pursuant to whatever orders that the court may issue on the matter. Ganun po. Depende na po sa korte as to how the matter will be resolved. So, dili magproblema ang mga nakapabuking na sa kay Elias po na without manager po. Okay, ganito yun. Yung mga napirmahan na ni Elias na existing, we intend to respect all of those. Whether as to how he will move forward, that is ang answer ko dyan, abangan ang susunod na kabanata. Yan po. Okay. Kay Sir Elias? Ako na. Kumusta? How about sa 29 million? Matag pa. Ikaw to? Kaya wala mo gutupad naman. Para maklaro yun, wala mo gutupad kagabi at sa press con ni Manager Beverly. So now, issue na siya sa korte, no? Korte na yung magkuhan na lang. Apiyapin lang dito na. Atong sa page ninyo sa ngayon, About sa page po, comment. Sa karoon, lagi siya access sa homepage. Oo, munang makita ninyo nga na ko'y i-post kasi abili na akong kauban, natingala mo nga mawala. Kung kayo ginadilate na. Kaya na-share access ako ang page kay sama siyang giingon. Ang page daw is delete daw na yung pangkuhan, delete ang pang-post lang. Kaya ang page daw nga akong game is business daw to. Is actually ang bukid ng mga ito, ang bundok na to. Just na may pagmahay dito na gikan sa from nothing na sinusuloy na sa ulan ng discourse na kawal si MC na sila pagka angkod na naging famous na karoon. Pagmahay niyo nga, may pagwa na lang po na famous bro. Ano ang mga tanong ko? Siyempre, sa kuhan, gamay nga kuhan, may pagmahay gamay. Pero as of now, na okay na. Kung kayo kasi magalingon nga, okay naman din at least kuhan, nakamata na to sa kamatuuran. Okay na ang tanan at least nga, dili-ilita ninyo yung musaling kayo sa mga tao. Kamusta ang imong ginikanan? Gabi na kasi kagaya, matinangga kaya di mo imuhang mama, no? O yung papa. Kamusta? Okay lang akong ginikanan, wala po sila yung problema. Kinainan lang na, okay lang na, muhagi lang ang kanan. Attorney, follow-up question po. Itong nato gani iyang tour abroad. So, ano ba to? Mapadayon pa ba? Or ano sa po? By the way, ila din ako makauban, no? Si Attorney Vanessa Escritor, no? Si Attorney Campaner,
si Attorney Nasi Gonzaga, no? Naapoy wala diri sila Attorney Resi Rizada Nolasco, no? O kauban ako mga abogado sa the law firm of Toriano Partners. Answering that question, yes, we do intend to respect whatever contracts that Elias signed. Pero katong what you call this, wala pa na signan, no? Is a matter that we will decide pursuant to whatever advice that the regional trial court may give on the issue. Part of the issue is accounting. Kaya nga, no comment siya. Kasi yung 29 million, no comment niya na part of the issues na sa accounting dito na among isangkat sa korte. Ang nag-file ani, dili lamang si Elias, kundi ang tanang miyembro sa Elias JTV Band. Walay bisag isang ning kalas. Unanimous ni, mura po di siya 13-0 mga desisyon. Pero yes, isa ka milyon, nakagulit ka rin isa ka milyon. Anak, siya rin yung makatubang. At one time, wala. Sa kuan, sa kuan, wala pa. Pero yung kinaikot, Sir Elias nga po, naka-download siya one time, 5 million kay Ma'am Abby. Ang kanapanggod, ato bago na ako ng pangutana, ang kanapanggod ang nasulot sa akong video call is actually is, kuan na siya mga down payment na sa mga iba-iba ng mga municipal na kuan, mga bookings na isulot sa patungkunan na kong sulot sa iya. Kanya ka na kwarta is wala na ko na siya kihilabutan kay ginahuna-una na ko Pasig na umabot nga panahon nga na municipal nga mo cancel. Marifan na ko tayo ng ilang ko. Marifan na ko tayo ng ilang kwarta ng ilang. So wala na ko ng ilang tanaran sa akong video karon. Ilang kwarta. Attorney Torion, may comment sa akong live, sabi, si Attorney Torion sumasakay lang sa kasikatan ni Elias. Hindi, nagkataon lang talaga na abogado ako. Tapos, si Elias, kailangan niya ng abogado. Oo, hindi naman magaling. Oo. Siguro, sino ba din hindi gusto magsama kay Elias na tingnan mo, kamukha naman kami. Diba? Oo. So, if I will be hired by Elias, it will be my great honor. So kung makasama ako sa kanyang kasikatan, di, alhamdulillah. Diba? Na yun, grasya yun ang buong may kapal na dapat nating tanggapin. Ikaw, Lo, tawag po ka nga ako yung abogado, Lo. Anong ligon? So, yes, Ronda. Sige. Done. Ang check one, pwede ba naman yung mabawi ko yung account yung yan pinamalis na sa media, legal action pa rin. Siguro sa kuan, diri naging no comment pero diri naging mag-market ang Part na sa issue din. Katong sa social media nga, ay na daw yung manager, katong Possible legal action against a popular frontman of Elias JTV Band, si Elias. So I'm going to introduce the main personalities in the table. First, these are all lawyers, no? So I would like to introduce Attorney Rafael Andrada, Attorney Ralph, and he's from Attorney Topacio's office. Si Attorney Salaveria, hi Attorney. And of course, the in-house lawyer of Ma'am Beverly, si Attorney Patrick Ang, okay? And si Attorney Ferdinand Topacio, but he's the lawyer of Elias JTV Band. And of course, our main person for tonight, she's Ma'am Beverly Labad. So to start our media con, siguro let's call out Attorney Topacio to have the opening statement. Okay, let's call on Ma'am Beverly Labad to give us an opening statement. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat, lalo na po kahit pabigla or biglaan yung pagpatawag namin ng press conference. Andito po kayo sumusuporta sa amin. Maraming salamat po, lalo na po sa kasama po na sa Attorney Topacio at sa kasama po niya
lalo na po sa mga kasama po na sa Elias JTV Band na si Attorney Ang, at saka kasama din po sa sa legal counsel po ng Elias JTV Band. So maraming salamat po kahit siguro it's my first time din po. Actually, hindi ko talaga ito negosyo yung show business. It's my first time talaga na nag-handle sa nag-manage, which is si Elias po. Siya yung pinakaunang kong minamanage sa show business. Ang negosyo ko talaga namin is construction. So, ang layo po. So, ang layo ng namin to show business. Sa ngayon, nakita naman natin na grabe ka yung kontrobersiya talaga dahil sa akin. So siguro it's my time na din na sasagutin ko yung mga katanungan din sa mga netizen. Yeah. At saka kay Sir Joey, maraming salamat. Andyan ka. At saka marami ding salamat sa pagsuporta nyo sa Elias JTV Band. Yeah. Okay, thank you very much, Ma'am Beverly. But before we proceed, I would just like to give you a background. Kasi maraming hindi nakakaalam regarding the issue din. And kay Elias. Si Elias is a popular frontman of Elias JTV Band. Masyado siyang sikat sa social media. At nagkaroon lang ng issue. It's sa pagitan ni Elias sa kanyang ka-live-in partner na si Abigail at sa kanyang manager na si Beverly. And as we proceed, malalaman natin yun at maliliwanagan tayo. Okay, so next we are going to call on Attorney Topacio. He's the lawyer of Elias JTV Band to give a statement. Thank you. At siguro hindi na ako magpapakilala. Tay-tay na naman dito. It's just a gathering of old friends. Anyway, on the legal side, of course, at sinabi ni Joey yung background, from the point of view of legalities, ito yung mga facts na undisputed. Noong April po ay nag-enter si Ginoong Lintukan, aka Elias, ng isang exclusive talent management contract. It's very typical. Sanay naman tayo lahat in showbiz media. Alam naman natin yung mga usual contents ng talent management contract. And we all know how it works. You have a talent manager here in the person of the lovely Miss Beverly Laban-Laban. Ang manager po ay magpo-promote. Palalakihin niya yung pangalan ng talent. She invests time, not only money, but time, effort, her connections, her goodwill, her good name. Kasi kilala po si Miss Beverly bilang isang reputable na negosyante sa kanilang lugar. She belongs to a family of politicians. So may goodwill po siya. So, alam niyo naman na all of these things, iba yung karakter ng talent management contract. It is a contract coupled with an interest. So, may kontrata sila. To make a long story short, after my client has expended all of her resources in order to make Elias popular to a certain extent. In fact, sabi nga niya, yung birthday niya, may 50,000 people na umattend. At doon talaga pumutok yung pangalan ni Elias. Medyo nagkasungay na po yung tao. Well, we've seen it all happen before. Matagal na yung karamihan sa inyo sa showbiz, Nangyayari yan talaga. Nangyari yan kay Nadine, di ba? Marami yan Nangyari kay Liza Soberano. Discontented siya for whatever reason. Sapagkat kung hindi naman dahil kay Miss Beverly, hindi naman siya sisikat. He started dealing with other people behind her back. So, nag-enter siya ng mga kontrata, pumapasok siya sa mga gigs, hindi na niya ginagalang yung kontrata. That is a violation of the contract. At alam niyo naman, may kasabihan tayo sa batas, alam ni Attorney Ivan yan, ng mga abogado rito, a contract is the law between the parties.
as between Elias and Beverly, batas yan. Hindi mo pwede basta labagin yan without consequences. To make a long story short, upang ipaalam po sa madlang people na meron pong kontrata, ito ay bina-violate ni Elias. Notwithstanding repeated verbal notices from us, from Attorney Ivan na in-house counsel ni Beverly, patuloy pa rin yung paglabag niya sa kontrata. So, ito po ang steps na ginawa namin. First of all, to give the general public knowledge and information, nag-publish po kami ng notice and warning to the public sa dalawang very widely circulated newspapers, isang broadsheet, yung Manila Bulletin, at isang tabloid. Itong Bulgar na sinasabi, and I want to read it, maikli lamang po ito. We hereby inform the public that our client, Ms. Beverly Pumikpik Labad-Labad, is the sole and exclusive talent and business manager of Mr. Elias Gabonada Lintukan Jr., who holds himself out to the public as Elias and performs with a band with the name and style of Elias JTV Band. Okay, this is by virtue of a contract. Yeah. It has come to our attention that Mr. Lintukan has been contracting his services to other parties without the consent and participation of Ms. Labad-Labad, in direct contravention of the aforementioned contracts and undertaking therein. Therefore, the public is hereby warned that any and all third party or parties, natural or juridical, who contracts with Mr. Lintukan directly shall be made liable under the law for tortuous interference of contracts as defined under the law. In addition, such acts in contravention of the above-mentioned contract shall be made the basis of appropriate criminal charges as may be warranted. We also hereby announce that we fully intend to pursue such charges to their fullest extent under the law. Let this notice serve as fair warning to all those who may be affected. What do we mean by that? Puwera pa po yung magiging liability ni Elias sa pagbasag o paglabag ng kontrata, which is a matter between him and Beverly. Yung mga tao na makikipagkontrata kay Elias will be liable under the law. Sa batas po natin, may provision ng Civil Code called tortuous interference with a contract. Ang isang tao na alam niya na may kontrata ang isang tao with another person at siya ay nanghihimasok at inindus niya, nilansi niya, kinumbinsi niya na lumabag doon sa kontratang yun, ay pananagutin din. Anong example? Halimbawa, ako, talent ni Beverly, promoter si Joey, inuha niya ako, hindi ko pinaalam. Akong inuha niya direkta, halimbawa sa isang pelikula o isang concert, bukod sa pananagutan ko kay Beverly dahil nilagpasan ko siya as manager na may kontrata kami, liable pa rin. But in order to make that person liable, dapat alam niya na may kontrata. That is why we have this notice. This serves as constructive notice to the whole world in accordance with the provisions of the Civil Code. Kasi pag nilathala po ito sa newspaper of general circulation, this is notice to the whole world. Presumed na alam na po ng lahat ng tao ito. Therefore, we want to make it clear that any person contracting with Elias will be taken to court for tortuous interference of a contract. Pananagutin po namin siya, papabaliwala namin yung kontrata, pagbabayari namin siya, hihingi po kami ng TRO at injunction para hindi po matuloy yung usapan nila ni Elias. Unless makipag-coordinate po sila. Hindi po kami nagsasabing pag nakipagkontrata kay Elias, ay baliwala na yun. Ngunit, if there are persons who have entered into any contract with Elias, pwede nyo pa namang isalvage yan, yung sitwasyon. Pumunta lang po kayo kay Miss Beverly. Pakita niyo yung kontrata para maayos nila at magampanan ni Elias yung obligasyon niya sa ilalim ng kontrata niya with Miss Beverly Labad-Labad. Ganun lang po yun. Kung ayaw nila, kung magmamatigas sila, well, we will have no choice but to sue them wherever they are. Luzon, Visayas, Mindanao, kahit sa abroad, pipigilin po namin yan at bibigyan namin ng problema. And I hope
that these persons will not underestimate the resolve, not only of myself, but of the entire legal team, na protektahan po si Miss Beverly Laban-Laban. Kasi ako, on a personal note, ayoko yung being a producer myself. Ayoko yung makipagkontrata ka bago hindi mo yung honor. Kabastusan yun eh. Diba noon, kahit hindi ako abogado ng Viva, kung nagugulita niya, it was only recently, nung si Nadine tried to get out of her contract, I spoke very forcefully against her. Nasabi ko, ganyan din ang mangyayari, hindi siya pwedeng kunin at yun ay magiging tortious interference din. So, sana po maliwanagan ng publiko, kung talagang gusto niyo kunin si Elias, wala naman pong problema. We welcome that. Ngunit, you have to do it through proper channels. Walang iniwan din sa impeachment eh. O, di ba? Gusto niyo impeach, walang problema. Pero gawin niyo ng maayos. Pagka hindi maayos yung kontrata ni Elias at hindi dumaan kay Beverly, hindi po kikilalanin yung contract, madedemanda pa po kayo. Bukod na ididemanda ni Beverly si Elias. But ang sabi naman ni Beverly, ito mabait eh. Ha? Sabi niya, wala namang problema kung makikipag-usap si Elias sa kanya. Na tinrato niya na parang kapatid. Baka lamang misguided si Elias, baka may nanunulsol, baka siya ay medyo nalunod ng konti sa kanyang konting katanyagan, sa kanyang konting kasikatan, baka akala niya kung ano na yon, baka hindi niya alam sa mundo ng showbiz. Hindi pwedeng magaling ka lang, sikat ka lang ngayon. Kailangan may management, may isang grupo nagsusustain yan. Maraming biglang sumikat, bigla na rin nawala dahil sa pride. Huwag muna po tayong magpaka-pride ngayon pagka nag-uumpisa pa lang po tayo. I've seen so many artists sumikat sandali, naging sutil, nagkaroon ng sungay, ayun, kamoting kahoy silang lahat ngayon. So sana huwag mangyari kay Elias yun. Sapagkat, the pride of Mindanao yan, sabi nga nila, natutuwa tayo na may isang simpleng tao katulad niya na sumikat, pero huwag niya sana kalilimutan kasi may kasabihan nga tayo, ang tumakbo ng matulin kapag matinik ay malalim. Talagang magiging malalim pong tinik niya kapag hindi po siya nakipag-usap. Thank you po. Ayun. So very well said, Attorney Ferlito Pasio. At but before we proceed, kasi may mga side issues pa other than this. Dahil sa gitna ng mga issues na yan and controversies, si Miss Beverly Laban-Laban ay naging biktima na rin ng mga bashers na matitindi. And because of that, may mga vloggers ngayon na kakasuhan at inidemanda. At dyan natin pakikinggan yung side naman ni Attorney Ivan because he's the one handling these cases, the cases against the vloggers. So, Attorney Ivan, can you please tell us something about this? Thank you, Sir Joey, at magandang gabi po sa lahat. And thank you for coming despite the not so good weather. But anyway, magandang gabi din sa kay Attorney Topacio at sa mga kasamahan natin, Ma'am Beverly. Just like to make it clear that I am the counsel of the Elias JTV Band, which includes the management and the artist. So, from its conception, I'm the one preparing the contract. That's why I'm very familiar with the contract. I mastered everything in the contract, just like the back of my hand. And I also reviewed contracts with the firm and the third parties. In fact, yung I see to it that the Elias Band is protected in all its aspects. And I'm not also remiss in giving advice to either the management or the artists on legal matters to protect them, na hindi sila madidihado. Kasi we all know that Elias is a layman when it comes to law. And of course, Ma'am Beverly is also a businesswoman, but there are aspects of law that she needs to. This is not well-versed also. So, andito ako, and I see to it that all actions by both parties are within the bounds of the law. So, right now, that's outside of my engagement as a legal counsel, we are filing cases for cyber libel to those who went beyond the normalcy. So as you can see, everyone might have noticed na Ma'am Beverly has been bullied extremely. So we are here. We came from Camp Crame today and even days before
we are preparing airtight cases to protect the interests and tawag dito, reputation of Ma'am Beverly, who, before the Elias management contract, nanahimik lang as a businesswoman. Ngayon, she suffered a lot. Although sabi niya, wala lang, okay lang. But sa tingin naman natin lahat, I hope you agree with me that it's already beyond beyond the normalcy. So, dito kami for that. Maraming salamat po. Okay, thank you, Attorney Ivan. So let's start our conference. So we would like to ask Josh to shoot the first question. Josh. Hello, Josh po from ABS-CBN Online. Ms. Beverly, can you clarify lang kung ano yung nature ng relationship mo ni Elias? Because there are rumors na kayong dalawa raw ay may relasyon. Your comment on that? Yun naman po, actually bilang manager po, syempre si Elias naman bilang magkatrabaho, tinanggap ko talaga siya bilang kapatid na. Yung turing ko sa kanya, kasi once na kayo ay magkatrabaho, kailangan talaga meron kayong communication at lalong-lalo na magkasundo kayo. So, bilang kapatid, yes, pero bilang yung mga kontrobersiya, hindi po yun totoo. May asawa po ako. Yeah. Yung lahat ng mga nag-trending ngayon, hindi po mga agaw si Ms. Beverly. So, yun na po yun. Second question po, pang sinasabi po nila na may alitan po kayo ng asawa na parang ikaw po yung dahilan kaya hindi maging maayos yung manager-talent relationship. Your thoughts on that? Yun naman po, last time talaga, May pa lang, kasi nalaman ko na nag-start na pala nagsiselos. May message ko yung partner ni Elias, sabi ko sa kanya na kung baka meron kang time, then we can sit down together. Kung ano man yung pag-usapan natin, upuan natin. So yun, nagkita kami sa Cebu. Sinabihan ko siya na trabaho lang talaga. May asawa po ako. Pinaliwanag ko po sa kanya. Pero hindi ko inasahan na mas lumala pala. So yun, ang nangyayari. Kahit picture lang, selos pa rin ng selos. So, hindi ko talaga makontrol yun, lalo na sa time, sa schedule namin. Siguro nag-viral ito. Sabi ko naman na huwag pakialaman yung management. Kasi ang nakafocus talaga ako doon sa banda. Not only Elias yung hawak ko, buong banda po. So, as a first time, hindi talaga mabilis i-manage. Yun po. And last na po, kailan mo po siyang huling nakausap? And ano po yung naging conversation niyo? Yung ka-live-in niya po, si partner ni Elias, nakausap ko siya noong July first week, bago pumutok yung issue. Pero nung July 28, pumunta siya sa office kasi tinawag ko si Elias na kung ano man yung problema natin, pwede natin upuan. So, pumunta doon si Abby. So, gusto ko sana siyang kausapin noon. Kinausap ko yung lawyer niya na andito na siya sa office ko eh. Andiyon na sa meeting room. Sabi ko, pwede ba papasukin siya dito sa office room ko? Pwede ko siyang kausapin. Pero ayaw kong makipag-usap. So, sana, ang sa akin naman, kung ano mang problema, kailangan talaga upuan natin. Huwag na mas lumala pa. So, hindi din natin ma-please, hindi lahat ng tao din na-please natin na makausap. So, ayun, hindi kami nagkausap. Last na po, given these issues, nagkaroon po ba kayo ng trauma sa pagiging manager? And will you consider pa rin na mag-manage pa ng ibang groups? Sa ngayon, pinagstudian ko pa talaga kasi it's my first time, 3 months pa lang. Hindi talaga, sobrang layo talaga sa negosyo namin, yung show business eh. So, alam mo yung sa construction, pag ano yung pinakapangit doon, kailangan straight ka magsalita sa kanya. Pero dito sa show business, kailangan pagstudihan mo, paano mo i-deliver yung command mo sa kanila para hindi ma-misinterpret o misunderstanding. So, doon pa lang ako nag-balance. So, siguro, if I have a chance, yes po. Yeah. Thank you.